ay kailangan pong patuloy nating itong mapag-aralan upang sa ganoon ay patuloy nating itong ma-appreciate ang ginawa ni Jesus sa buhay po natin. So hindi po ito agad-agad, no, na ito ay ating mararanasan. Kailangan po na patuloy tayong makapag-aral ng salita ng Panginoon. Everything was given, lahat ay ibinigay na pertaining to this life. Bago pa po linikha ng Diyos ang tao, ginawa na niya ang lahat para sa atin. Ano man ang kailangan natin para sa ikatatagumpay natin sa mundong ito at bilang kanya mga anak, lahat ng ito ay ibinigay na niya. Subalit, ang lahat ng ito na ibinigay niya ay ating pong mararanasan kapag ito ay patuloy nating nalaman sa buhay natin. Amen po ba? At kapag nalaman natin ito, ang pananampalataya ay nangingibabaw sa buhay natin. Amen? Kaya nga po, without knowledge, people perish. Kung wala kang kaalaman, napapahamak ang tao. Kaya kung ano lamang ang alam mo, yun lang ang pwedeng magawa mo. Kaya salamat sa Diyos na tayo po'y patuloy na nakapag-aaral ng salita ng Panginoon at lumalawak ang ating pangunawa. At habang lumalawak ang ating pangunawa at habang nalalaman natin kung sino tayo, yun po tayo magiging. Amen po ba? As he think himself, so we see. Ano man yung nalalaman mo, yun po ang hinuhubog mo sa buhay mo. Okay po ba? Kaya ang salita ng Panginoon ay buhay. For they are life and spirit. So kung patuloy nating nais maranasan ng bagay na espiritual, gusto nating maranasan ng patungkol sa Diyos, ay kailangan po natin ang kaalaman sa salita ng Diyos. At kapag nalaman natin ang patungkol sa salita ng Panginoon, ang bunga nito ay pananampalataya. Ito ay nagbubunga ng pananampalataya. So ang pananampalataya hindi makukuha sa ibang libro. Ang pananampalataya hindi makukuha sa ibang tao. Hindi natin makukuha sa mundo ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay makukuha lamang natin sa salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya, sa kabila ng tayo po ay naniniwala sa buhay na Diyos, sa kabila ng tayo naniniwala sa ang Diyos ay makapangyarihan at magagawa niyang lahat, at ginawa na niyang lahat ng bagay sa buhay natin, marami pa ring mga anak ng Diyos na hindi po papatotoo sa kanyang buhay na yung mga salita ng Diyos, na mga pangako na walang imposible sa Kanya, ay hindi pa natin itong lubusang nararanasan sa buhay natin. Okay po ba? Kaya kailangan po ay patuloy nating malaman ang salita ng Panginoon upang sa ganoon, ang pananampalataya, ang siyang magibabaw, hindi ang natural na nakikita natin. Hindi yung natural na nararamdaman natin, kundi makita natin kung ano ang tinanggap natin sa ating Panginoon. At ang pananampalataya ay makukuha lang natin ay sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. At ang pananampalataya, ang siyang instrumento para yung biyaya ng Diyos, ang kagandaang loob ng Diyos, yung ginawa ng Diyos, ay ating pong makuha sa buhay natin. Amen po ba? By grace through faith. Sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa kanyang kagandang loob, sa kanyang kabutihan, makukuha natin, ma-access natin ang lahat sa pamamagitan po ng pananampalataya. Amen po ba? At ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Kaya po tayo ay makakapaglakad sa pananampalataya, the just shall live by faith. No po? Kung paanong tayo po ay napatawad ng ating makasalanan, nagkaroon tayo ng kalayaan, na tumawag sa Panginoon na Ama, purihin ng Diyos, na karoon tayo ng laya sa buhay natin na siya po ay tawagin nating Ama. Yun po yung nangyari, na wala tayong ginawa, yung kinamatayan ni Kristo, doon sa krus ay naranasan natin sa pamamagitan po ng pananampalataya. Na yung pananampalataya ay nagbunga ito nung narinig natin ang salita ng Diyos. Tama po ba? Kaya paano nila malalaman kung walang mangangaral? Kaya nawa po tayong lahat ay maging witness. At na kung saan ay witness, hindi po hearsay, kundi
Kung ano yung naranasan natin, kung ano yung nasa atin, yun lang ang pwedeng ibigay natin. Amen po ba? Kaya po, napakahalaga po ng salita ng Panginoon. Kaya po sa ating pong mga churches, within this week ay amin pong binuntuhan at nais ko pong ipakita yung pong mga ating ginawa po doon na kung saan po ay dapat ang schedule namin ay itong this week na ito ay yung May 1, no? Meron po tayong invitation doon sa Brendiao, no? Noong May 1, they are from other churches at iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. Ay nagtipon po almost 3,000 persons ang nagtipon po sa Brendiao at purihin ng Panginoon na ako po ay isa sa mga speaker noong May 1. Amen. At tunay nga pong napa-excited po ng mga CFSM at marami pong wala. Hallelujah. So, sa Pangasinan ay tayo po ay pumunta. Pero pa palang joyride, ha? Matindi. Yun po ang boss ko. Ayan ang boss ko. Yan po, along the... Kamiling na tayo, no? SCTX yun. Okay, SCTX. So, sa Pangasinan po ay yung mga key leaders po nila, almost youth po yung ating pong ginather doon. At sabi ko po ay doon po tayo sa isang lugar na kung saan ay hindi pamilyar sa mga kapatiran para sa ganun po ay magkaroon ng concentration sa question and answer. So, ang ginagawa po natin ay interactive po yung ginagawa natin doon sa pagpunta po natin sa mga churches. No? Yan po yung church service nila last Sunday. Nagkaroon po tayo ng empowering doon sa Jollibee. Ayan po yung mga ilang mga pastors at ganoon din po mga workers po nila. At nag-spend po kami doon ng 3 hours and 30 minutes, no? Ganun po, katindi na hindi namin po namalayan at ako na lang po ang nagputol doon sa aming interaction, sa aming pong question and answer. Okay? So, purihin ng Panginoon na tayo po ay nagagamit ng Panginoon patungkol po sa discipleship. So, it's more on discipleship po ang ating ginagawa. Okay. Yan po yung, sa Lingayen na po yan, no? Yung ating church ay sa Mantaking Bugal yon. Okay? Next slide, please. And then, so nagbiyahe po kami ng Sunday morning, no? Early in the morning, then Sunday service, and then afternoon, 2 to 4:30 yata yun, no? Yung sa ating pong, 1:30 to 4 o'clock. Doon po tayo sa Jollibee, Baguio, or Lingayen. Ngayon, after from Jollibee, Lingayen, ay panik po kami ng Baguio. Ayan po naman sa ating Baguio. Sa Chowking naman, ang ating pong interaction doon. So, more or less mga 2 hours din po tayo dyan na nagkukwentuhan at yung pong anong mga questions po nila. Yun po yung ating mga key leaders po sa ating church sa Baguio. Okay? So, kami po ay nagstay ng 1 night sa Baguio. Pero dahil ang mga kasama ko daw ay sawa na sa Baguio, kaya agad na kami umuwi. Ayaw po nila magstay. So, mabilis din po kami umuwi. And last Saturday, kahapon, ay pumunta po tayo ng Mandaluyong. At tayo rin po ay nagkaroon ng interactive question and answer discussion sa ating pong mga key leaders din po sa ating church po doon sa Mandaluyong. So kahapon po yan ng 2 p.m. At natapos po kami ng 5 p.m. So, yung pong ating discussion ay talaga pang very alive. At ang mga tao po ay nagkakaroon ng deliverance, no? Or yung pong kalayaan na nararamdaman nila na ang salita ng Diyos ay katotohanan. No, yung lahat ng mga questions nila, yung mga doubts nila ay nabibigyan po ng sagot, nabibigyan ng kasagutan. Okay? So, yan po ang ating pong ginawa po doon. At yung pong ating kapatid na birthday niya, nasan yung cake, blowing the cake? Wala yata. Yung professional camera po natin parang blurred yata.
cameraman, no? Okay, wala. Nag-blow ng cake, o birthday po ng ating pastora doon this coming May 7. Kaya purihin ng Panginoon sa kanyang buhay na siya po ay 62 na yata, 63 years old. But in spite of that, ay still na siya po ay ginagamit ng ating Panginoon. At sila po ay nagre-request pa by June, ay babalik po kami. At ganoon din po sa Pangasinan. Gusto po nila yung mga ilang pastors ay makausap po namin this coming May 23. So, amen. Praise God. So, nawa po tayong lahat ay makasama sa pagpapalaganap ng katotohanan, magbuting balita, hindi po paghatol, hindi ho pagbaba sa buhay ng tao, kundi pag-relief, inspire, pag-encourage ng mabuting balita ang siyang ating pong dalhin sa marami mga kakilala po natin, sa mga kaibigan po natin, kamag-anak, sino man pong kakilala natin, na kung saan ang Diyos ay tunay nga pong napakabuti at ang kanyang pag-ibig ay walang kondisyon. Amen po ba? Dalhin natin ang mabuting balita sa iba't ibang lugar, sa isang dako na kung saan tayo dadalhin ng Diyos at tayo ay maging pagpapala. Amen po ba? At ang pagiging pagpapala at pagiging witness o blessing ay kung ano yung ginagawa mo. Kung nasaan ka. Amen. Hindi yung katulad po ng nasa apat na sulok ng church ay doon ay aktibo ka, doon ay nagbibigay ka ng papuri sa Diyos. Kailangan ang araw-araw ng buhay natin ay nagbibigay ng parangal, nagbibigay ng papuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Na kung saan ay lumilitaw kung sino tayo kay Kristo. Sa trabaho natin, sa pamilya natin, sa negosyo natin. Amen. Nawa po ay makita sa buhay natin ang kabutihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos na siyang naranasan natin sa buhay natin. Na tinanggap tayo, pinagpala tayo, kahit sino man tayo, kahit tayo may pagkukulang, kahit tayo po ay may kahinahan, andyan ang Diyos sa atin, na tayo po ay binigyan ng bagong buhay, andyan ang Diyos sa atin, na tayo po ay nakakapagpatuloy ng buhay na ito dahil alam natin na meron tayong kinabukasan dahil ang Panginoon ay kasama natin sa ating mga buhay. Amen po ba? At bakit natin kasama ang Diyos? Bakit natin po nakakatiyak tayo ng pagpapala, nakakatiyak po tayo ng gabay ng Diyos? Dahil kay Kristo na siyang tinanggap natin sa buhay natin. Hindi tayo iiwan, ipababayaan ng Panginoon. Bakit tayo hindi iiwan, ipababayaan? Dahil kay Kristo na siyang tinanggap natin sa buhay natin. Kaya look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kasi kung titingin tayo sa sarili natin, titingnan tayo sa sitwasyon natin, titingnan tayo sa ating buhay, sa kalagayan natin, talaga namang discourage tayo, madidisappoint tayo sa buhay natin. But if you look unto Jesus, amen po ba, na siyang tinanggap natin sa buhay natin, na kaya tayo blessed, kaya tayo anak ng Diyos, kaya tayo favored, kaya tayo po mayroong pag-asa, may kagalingan, dahil kay Kristo na siyang tinanggap natin sa buhay natin. Amen po ba? Amen? Hallelujah. So today, my dear brothers and sisters, hindi po ako magtatagal dahil marami pa pong naka-line up. No? So, meron pa tayong communion. Ako po ay pupunta kagad doon sa application. Na kung saan ang Book of James, ang aklat ng Santiago, ay ito po ay mga practical instruction, mga pang-araw-araw na katuruan ni Santiago sa buhay natin para magkaroon ng manifestation ang ating pananampalatayang tinanggap sa ating Diyos. Okay ba ba? So ang Santiago ay naisulat upang sa ganun ay bigyan tayo ng practical guide, no? Practical instruction, gabay, no? Mga practical na gabay kung paano natin may express o paano mag-manifest yung pananampalatayang tinanggap natin sa Diyos. Okay po ba? Amen. So sabi po sa James chapter 1 verse 17, ang sabi niya, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagpapakita
ng bahagyamang pagbabago. Okay po ba? So, ang Santiago ay naisulat upang sa ganoon ay bigyan tayo ng practical instruction. Paano natin may ma-manifest yung faith na tinanggap natin? Paano ito lilitaw sa buhay natin? Yung faith, yung pananampalatayang tinanggap natin sa Diyos. Paano lilitaw sa buhay natin? Paano natin mararanasan yung mga pangako na tinanggap natin na itong lahat ay ginawa na ng Diyos, ibinigay na ng Diyos, ito ngayon ay paano natin ito mararanasan sa buhay natin? Ang sabi ni Santiago, tandaan mo, no, na ang bawat mabuti at bawat ganap, ito ay kaloob. Ibig sabihin ng kaloob, ito po ay regalo. Sa tingnan natin sa English version, ang sabi niya, every good and perfect gift, no? Okay? NLT. Whatever is good and perfect comes down to us from God, our Father, who created all the lights in the heavens. He never changes or casts a shifting shadow. So lahat ng mabuti, lahat ng ganap, lahat ng perpekto, lahat ng ito na mabuti ito ay regalo ng Diyos. Amen po ba? So lahat na mula sa Diyos ay hindi pinagpapaguran. Lahat ng mula sa Diyos ay hindi po ito pinagtatrabahuhan. Amen. Lahat ng mula sa Diyos, itong lahat ay libre na ating pong matatanggap sa buhay natin. Ang mula sa Diyos ay hindi pinagpapaguran. Ang mula sa Diyos ay hindi po pinagtatrabahuhan. Ang lahat na mula sa Diyos na mabuti, lahat ng ito ay regalo. At ang Diyos ay kailanman na hindi nagbago. Siya noon, ngayon, at magpakailanman. At wala siyang kailanman na ni kakaunting pagkakaiba noon. Okay po ba? At kung siya ay noon, ngayon, at magpakailanman, ganon ang ating Diyos na siyang tinanggap natin sa ating mga buhay. Amen po ba? So kung titignan natin ang teksto po ng James chapter 1, ang konteksto po ng James chapter 1, ito po'y patungkol sa mga pagsubok. Patungkol sa mga trials na siyang nararanasan po ng mga sinusulatan ni Santiago at yan po ang mga Hudyo. At ang kanyang sinabi sa mga sinusulatan niya, ang sabi niya, ang anumang pagsubok na nararanasan nyo ay hindi yan mula sa Diyos. Amen. Yan po ay makikita natin sa verse 14 o verse 12 na kung saan na anumang pagsubok ay hindi mula sa Diyos dahil ang Diyos ay kailanman hindi nanunukso. Okay po ba? Hindi rin inaalaw ng Diyos ang anumang pagsubok sa buhay ng isang mananampalataya. Okay? Kaya, ang sabi niya, kung kayo ay dumadanas ng anumang pagsubok, James chapter 1 verse 5, humingi kayo ng karunungan. Kung nahihirapan kayo sa anumang mga pagsubok, pag-trials sa buhay nyo, humingi kayo ng karunungan. At sagana siyang magbibigay nito. At hindi siya kailanman manunumbat. Hindi kailanman manunumbat ang Diyos sa iyong pagkakamali. Kung ikaw man ay nagkaroon ng pagsubok dahil sa iyong pagkakamali, hindi ka susumbatan ng Diyos. Amen. He will not reproach you. Hindi nanunumbat. Sa yun po sa Tagalog version. At sa English version, He will not reproach you. He will not rebuke you. Yan, sa NLT version. He will give you everything. No? Sagana siyang magbigay. Kapag tayo man ay dumaranas ng mga trials, na anumang pagsubok sa buhay po natin, kapag hindi natin kayang itong dalhin sa buhay natin, hingi tayo ng karunungan sa Diyos at sagana niyang ibibigay at hindi niya sumbatan sa anumang pagkakamali mo sa buhay. But He will give you the guidance, He will give you the wisdom. Kaya ito po'y practical. Ito po'y sinasabi ko kanina. Ito yung mga practical na gabay para sa ganun po, ang ating ugnayan sa Diyos, ang ating relasyon sa Panginoon sa pananampalataya na tinanggap natin, ito ay magkaroon ng manifestasyon. At isa po rito ay yung pong paghingi natin ng karunungan upang sa ganun po ay ating pong mapagtagumpayan ang anumang mga pagsubok sa mundong ito. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! At ang Diyos ay hindi manunumbat. At ang sabi nga po rin, ang Diyos ay hindi galing ang anumang pagsubok dahil yung Diyos ay hindi nanunukso. Hindi natin ba tignan? James 5, tignan natin, verse by verse.
Ha? Sige. Tingnan natin. Ano ba? Verse 6 ba siya? Okay? Okay. Anong verse? Ha? Okay. Verse? Sige po. Tulungan niyo ako. Sige. Anong verse? 14, yan. 12, yan. Temptation comes from our own desires. Hindi ba yan? Hindi ba yan? Verse 13, yan. 13! Yeah. Okay? So, verse 13, no? Yun po, no? Remember, when you are being tempted, do not say, God is tempting me. Yan. So, malinaw po, no? Huwag mong sabihin na ikaw ay sinusubok ng Diyos at tinuturuan ako ng Diyos, kaya ako nararanasan ito. Hindi po yan galing sa Diyos. Amen? Because God is never tempted you to do wrong, no? And He never tempts anyone else. At ang anumang mga tukso, mga trials, ay hindi galing sa Diyos at ito po ay galing sa evil desire. Yan po ay galing sa dyablo. Okay po ba? Now, sabi niya, in verse 17 ngayon, sa anumang pagsubok at trial sa buhay nyo, ang sabi niya, we can endure it. Kaya nating itong pagtagumpayan because lahat ng anumang mabuti, lahat ng anumang ganap, ito ay makukuha natin na libre sa Diyos. Amen. Hindi sa mamagitan ng anumang trials. Kaya ako may trials para sa ganon. Pagkatapos ng trials, pagkatapos ng pagsubok na ito, pagkatapos ng lahat ng ito, ay mayroong blessing sa akin, no? So, hindi natin kailangan pang dumanas muna ng mga trials. Hindi kailangan munang dumanas tayo ng pagsubok para yung blessing ng Diyos ay makuha sa atin. Makuha natin at maranasan natin sa buhay natin. Hindi kailangan na danasin natin yon. Kaya sabi niya, anumang mga pagsubok and trials at anuman ang kailangan mo para pagtagumpayan ang anumang pagsubok sa buhay mo, anumang klase ito, karamdaman, patungkol sa pinansyal, patungkol sa pamilya, patungkol sa relasyon, anumang pagsubok sa ating mga negosyo, ating pong pang-araw-araw ng ating mga buhay, lahat ng kailangan mo ay ito ay ibibigay ng Diyos na libre na hindi kailangan pang dumaan ng anumang bagay para makuha mo ang anumang kasagutan ng Diyos sa buhay mo. Kundi ang lahat na mula sa Diyos, itong lahat ay libre. Sabihin mo, free! No? Libre po ang lahat ng mga bagay na ito na siyang ating pong makukuha mula sa Diyos. Kaya nga po, anumang pagsubok, sabi nga po ng John chapter 16, verse 33, in this world, we have tribulations. Ang pagsubok, either kagagawan natin, either hindi natin pagkagawan, hindi natin kailanman makokontrol ang anumang mga trials and darkness sa buhay natin. Darating at darating yan because we are still in this world. Amen po ba? Okay? So, my dear brothers and sisters, as a child of God, as a children of God, hindi ibig sabihin na ikaw ay anak ng Diyos ay hindi ka nadadaan ng mga pagsubok. Hindi ibig sabihin na hindi ka nadadaan ng anumang mga problema sa buhay mo, ang anumang karamdaman. Dahil nandito pa rin tayo sa mundo, nandito pa rin ang katawan natin na natural, definitely mararanasan natin lahat yan. But, sabi niya, pero, in me, there is peace. No? Pero sa kabila po ng mga pagsubok na yan sa mundo na hindi natin kayang suwayin, hindi mo kayang kontrolin po yan. Amen? At hindi mo kayang hinto sa buhay mo. You cannot stop that tribulation. You cannot stop that problems in your life. Amen po ba? Okay? Kaya po, ang maraming mga tao ay gumagawa ng maraming paraan para sa ganun, okay? Listen carefully. Gumagawa ng maraming paraan ang tao upang sa ganun, pagdating ng problema, meron silang solusyon. Okay po ba? Kaya maraming mga taong pagod ngayon dahil kanila pong tinatanaw na pagdating ng problema, pag nag-retire na ako, kailangan mag-ipon ako ngayon para kapag nag-retire na ako, ay meron akong gagastusin. Kailangan mag-ipon ako para kapag meron akong karamdaman. Di ba? Hello, are you there? Kasi nandyan ang tribulation.
Nandyan ang pangangailangan, nandyan ang kahirapan. So marami mga tao na nakikita nila yon, that in this world there is tribulation. Kaya gagawin nila ang lahat para sa ganun po, ang anumang dating na pagsubok sa buhay nila ay meron silang sagot na ilalapat. Subalit ang anak ng Diyos, hello, are you a child of God? Subalit ang anak ng Diyos na siyang nagtitiwala at kumikilala sa Panginoon, ang anumang sagot sa anumang trials natin, itong lahat ay libre at hindi mo ito pagpapaguran. Dahil ikaw ay anak ng Diyos. Parang hindi kayo kumbinsido. Ha? Dahil ako ay may magulang, kayo ay may magulang, o kayo ay magulang. Amen. Kapag walang pera ang anak mo, at gusto niyang bumili ng pagkain, dahil wala siyang pera, hindi siya makakakain. Dahil kailangan niya ng pera pambayad. Tama po ba? Amen. At kung minsan, kailangan niya magtrabaho. Tama po ba? Para sa ganoon, kapag nagutom siya, ay meron po siyang pambibili. Tama po ba? Tama po ba? Pero, kapag umuwi yan, kahit walang pera, kahit hindi nagtrabaho, dahil meron siyang nanay, meron siyang tatay, libre ang kakainin niya. Tama po ba? Parang hindi pa rin kumbinsido. Amen. Amen? So, insulto sa magulang, kung halimbawa, kumakain yung anak, at babayaran niya yung kanyang kinain. Insulto ho yun. Tama po ba? Insulto po sa magulang yon, na binabayaran niya yung reserbisyo ng kanyang magulang. No? Insulto yon na para bagang nagmamalaki ang anak sa kanyang magulang. Na hindi niya kailangan ng nanay, hindi niya kailangan ng magulang. Dahil mabubuhay siya. Kahit wala sila, dahil may pera siya. So my dear brothers and sisters, every good and perfect things that comes from God. Ayun yung title ko pala, no? Kalimutan ko sinabi yung title. Every good things comes from God is free. Lahat ng mabuting bagay na mula sa Diyos, itong lahat ay libre. Kaya nga, even though there is a tribulation in this world, listen carefully, you have peace. John chapter 16, verse 33. Tama po ba? Because Jesus overcomes the world. Amen? Kaya po, anumang pagsubok ay hindi natin kailangan itong hindi natin ito kailangan pangambahin. No? Dahil meron na tayong libreng kasagutan mula sa Diyos ang anumang darating na pagsubok sa buhay natin. Dahil sa kaugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoon Kristo. Amen po ba? Okay. Amen. Now, tingnan niyo po. Mamaya ay gagabi. Hindi natin ito mapipigilan ang pagdilim ng ating araw. Tama po ba? No, yung panahon, mamaya ay didilim. Tama po ba? Kayo po ba ay natatakot sa dilim mamayang gabi? Ha? Hello? Parang natatakot po ba kayo? No? Natatakot po ba kayong kakapa kapag kayo magluto? Kayo ay magsisiya? No? Kakapa po ba kayo at kayo ay lalakad sa dilim? Hindi. Hindi kayo natatakot. O hindi kayo magkakram. Tama po ba? Pero sa ibang lugar, it's a big deal. No? Malaking issue kung wala silang ilaw mamayang gabi. Ang gagawin nila, habang may liwanag, gagawin na nila ang lahat. Pagluluto, no? Paghugas ng plato, lahat ng gawain ng bahay. Dahil pagdilim nila, o pagdilim ng araw, no? Ay wala na silang magagawa. Sila ay mamumuhay na sa kadiliman. Tama po ba? Kaya they have that crumb. Amen. Okay po ba? Inahabol nila. No? Para sa ganun po, ay hindi ho sila
gagawa sa gitna ng kadiliman. Pero tayo na meron pong ilaw, mamayang gabi, hindi ho tayo nagkakram, tama? Amen? Hindi natin iniisip kung ano mangyayari mamayang gabi. Tama po ba? Wala sa isip natin kung ano mangyayari mamaya because we have light. So we have peace. Tama po ba? Meron tayong kapayapaan. Kaya nga po, my dear brothers and sisters, if you look unto Jesus, look unto His promises. Amen po ba? Na hindi natin mapipigilan ang anumang dilim sa buhay natin. But if you have light in your life, meron kang liwanag na alam mo sa buhay mo na si Kristo, ay nandoon po ang kapayapaan sa buhay mo. Amen po ba? Okay. Okay po ba? So now, ngayon, kung meron pong lugar na kung saan ay para kanilang mapagtagumpayan ang anumang dilim sa kanilang paligid, na hindi ito mapipigilan, pwedeng silang gumamit ng paritan. Tama po ba? Pwede silang gumamit ng ilawan. Paritan, Kapampangan yata eh. Lampara. Ayan, lampara. Lampara. Flashlight. Pwede po silang gumamit noon. Tama po ba? Okay? Pero dahil po umiitim ang paligid kapag lampara ang ginagamit. Tama po ba? Umiitim yung kisame, umiitim yung nung yero, no? At lalong-lalo na, umiitim yung ilong. Nakaka-relate yata kayo So, ang iba nagsiship ng candle, tama po ba? Ang kandila, okay? Ang iba naman ay nagsiship sa iba't ibang paraan, no? No, sa battery na i-charge upang sa ganoon ang liwanag. So, ang iba naman ay generator, tama po ba? Amen? So, iba-ibang paraan. Listen carefully, Nandiyan po ba kayo? So, may dilim sa gitna at hindi natin mapipigilan. At maraming pamamaraan para mapagtagumpayan ang anumang kadiliman. Amen. So dahil po sa disadvantage ng lampara, kaya nga yung iba nagsiship ng kandila. Dahil mahal ang kandila, nalulusaw ito, nagsiship sila doon sa generator. Or yung iba ay solar system. Tama po ba? Amen? So, maraming paraan. Tama po ba? Amen. Maraming paraan. At ang pamamaraan na ito, okay, sunod po ba kayo? Ang pamamaraan ng ilawan na ito para ma-overcome at hindi lalakad sa gitna ng kadiliman, no? Na hindi na ito mapipigilan, ay kailangan nilang sundin yung mga sistema para ang ilaw ay ito'y lumiwanag. Tama po ba? So, kung kandila, iba yung pamamaraan, yung sistema para ito yumilaw. Tama po ba? Ganon din po yung garesa. Ayan, ng Tagalog. Hindi lampara. Gasera, yun. Gasera, no? Naalala ko, no? Gasera. Ibang paraan, kailangan naman ay bibiling ka ng kerosene. Hindi po yung gasolina na mula sa sasakyan ay gagamitin mo. Hindi po iilaw yun, no? Tama? Hindi po yun. Kailangan kerosene. Okay po ba? Nandiyan po tayo. So, hindi naman pwede na yung kerosene na lalagay mo sa kandila, hindi rin ilaw yan. So, meron pong iba't ibang pamaraan para lumiwanag ka at mabuhay ka sa kaliwanagan at hindi sa kadiliman. Pero ang bawat pamamaraan na ito ay merong kanya-kanyang sistema. Are you there? Amen. May kanya-kanyang sistema. So, yung generator at saka naman kung ikaw ay gustong magbayad, na i-switch mo lang, ay ito ay may liwanag na. Yun ay iba naman ang pamamaraan doon. Di ba? So you need to install ang mga wiring, installation, para sa ganun po, yung current na mula sa power plant, ay ito po ay darating sa iyong bahay. So ibang prinsipyo naman, hindi ka nabibili ng kerosene. Tama po ba? Okay? So pero, kung titignan natin, pare-pareho pong umiilaw yan. Pero nasa iyong pagpili, kung ano at alin ang pipiliin mong ilawan sa buhay mo para hindi ka mamumuhay sa gitna ng kadiliman. Gusto mong madalian, gusto mong mabilisan, tama po ba? Okay? Na kung saan ay kailangan mong sundin kung ano ang mga sistema ng mga ilawan na ito.
Hindi ang ilawan ang susunod sa iyo. Hello? Amen. Hindi ang ilawan ang susunod sa iyo, kundi ikaw ang susunod upang sa ganon, kung ano ang kakayahan ng ilawan na ito, listen carefully, amen. Kung anong kakayahan ng ilawan na ito, ang siya pong ibibigay niya sa iyo. Okay po ba? Amen? So, ito po, no? Ang salita ng Diyos, no? Ang ating kaugnayan sa Diyos ay isa ring pamamaraan. Para sa ganun po, sa gitna ng kadiliman ay ang liwanag ang siyang mangibabaw sa buhay natin. Amen po ba? So pwedeng, sa problema natin, pwede yung Bombay ang kasagutan. Sa problema natin, pwede po, no? Ang doktor ang kasagutan natin. Tama po ba yan? Hello? Sa problema natin, pwede yung kaibigan natin ang kasagutan natin. Amen? Okay? So, kailangan po, ang mga kasagutan na ito, no, kung ang perang kasagutan sa buhay natin, kailangan sundin mo ang sistema kung paano ka makakukuha ng pera. Tama po ba? Hindi pwedeng pagnanakaw. Amen? Are you there? Are you following me? So, binibigyan ko po kayo ng practical, no, na gabay. Para sa ganun po, na hindi lang yung paniwalaan mo ang Diyos, na tanggapin mo ang blessing ng Panginoon, kundi kailangan ay alam natin kung paano natin tanggapin ang blessing ng Diyos. Ito yung sinasabi ko ngayon sa'yo. How? Are you there? Amen? Oh. Hindi naman basta-basta sindihin mo lang yan. Hindi. Kung generator ang ginagamit mo, kailangan mong bigyan ng kerosene at ihilahin mo para sa ganoon, yung kanyang motor ay gumana. Tama po ba? Amen? Hindi lang yung basta itatanim mo yung binhi, yung buto. Meron namang ganoon eh. Tatanim mo, na wala kang gaanong kaalaman, listen carefully, wala kang gaanong kaalaman, may tutubo, pero hindi lubusang nabibigyan ka ng biyaya dahil konti ang iyong kaalaman sa pagtatanim. Pero kapag marami kang alam sa pagtatanim, yung pong kakayahan ng binhin yun ay walang limitasyon. Amen po ba? Pwedeng mamunga ng 10, pwedeng mamunga ng 20, nasa iyong kakayahan kung paano mo ito naunawaan. Are you listening? Amen. So, ganun din ngayon, my dear brothers and sisters, ang salita ng Diyos, no? Ang kaugnayan natin sa Panginoon, iba ang sistema, iba ang pamamaraan kung paano yung regalo ng Diyos para sa atin ay atin pong maranasan sa buhay natin. Hindi sa pamamagitan ng pambili ng kerosene. Hello, are you there? Hindi sa pamamagitan ng hard work. Hindi po sa pamamagitan ng good works. Hello, are you listening? Kundi ito, sabi niya, sa pamamagitan po ng pananampalataya. Yun ang sistema po, mga kapatid. Amen po ba? Na hindi natin pwedeng i-apply yung sistema ng mundo para makuha natin ang blessing ng Panginoon. Iba po yun. Amen po ba? Oh, are you listening? Kaya po, iba po yung sistema doon sa agriculture, iba po yung sistema doon sa negosyo. Hindi pwedeng yung negosyong sistema i-apply mo sa pagtatanim. Hindi po pwede yun. Amen po ba? So, iba yung sistema dito, iba yung kaalaman na kailangan mo makuha dito, at kapag nalaman mo ang kaalaman dito, sa kabila ng ikaw ay may trabaho at sinusunod mo yung sistema sa iyong korporasyon, at ikaw ay may sweldo doon, dito naman sa pagtatanim mo ng palay, pagtatanim mo ng mangga, susundin mo rin ang sistema dito at aalamin mo rin, iba na naman yung blessing dito. Amen po ba? Amen? So hindi pwedeng, dito ka nagtatrabaho, hello, are you there? Hindi dito ka nagbibigay ng panahon, nagbibigay ka ng kaalaman, tapos dito ka susweldo sa agrikultura, hindi pwede yon. Iba yun dito, iba yon. Amen po ba? Oh. Kaya po, dito po nalilito ang maraming mga Kristiyano na sakala na sa mamamagitan ng negosyo, sa mamamagitan ng hard work, ay yun ang paraan ng Diyos para sa ganoon, matanggap nila yung blessing na ibinigay ng Panginoon. Worship God in spirit and in truth. Amen po ba?
Kaya pwede kang gumaling sa herbal product, tama po ba? Pwede kang gumaling sa dahon, tama po ba? Pwede kang gumaling sa doktor. Pero kapatid, kung alam mo ang salita ng Panginoong Diyos sa buhay mo, amen po ba? At siyang mangingibabaw sa iyong puso't isipan, sa himalang bagay ay pwede ka rin gumaling. At ito'y libre, walang bayad ang himala na mula sa Diyos na sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang pananampalataya ay makukuha yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya po mga kapatid, kapag ang salita ng Panginoon ang siyang nangibabaw sa atin, itong lahat ay libre, itong lahat ay blessing ng Panginoon na makukuha natin. Yayaman ka, gagaling ka, amen? Amen. Gagaling ka, magiging matalino ka, gagaling ka sa iyong karamdaman, lahat ng ito ay libre sa pamamagitan po ng pananampalataya at ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga, you can give entirely your life to God. You can give your entire attention to the Word of God. Because the Word of God is everything in your life. Kaya niyang ibigay ang lahat ng bagay sa buhay mo. Amen po ba? Amen. Oh. Kaya nga, don't conform to the system of this world, but be transformed by renewing our mind. Oh. Amen? Oh. Kaya po hindi natin nararanasan kung ano ang sinasabi ng mga pangako ng Panginoon. Kasi po, iba ang sistemang sinusunod natin. Amen po ba? Oh. Biruin mo, bibigyan mo ng kerosene yung kandila. Kahit may kakayahan na magbigay ng ilaw ang kandila, pero binigyan mo ng kerosene. Kahit anong sindihin mo, may mahihirapan po siya because that is not the right principle. That is not the right system. Are you there? Oh. Okay? Oh. Kaya iba po yung kaugnayan natin sa Diyos at iba yung kaugnayan natin sa mundo. And God can give you everything in your life. Oh, di ba? Kaya nga kung tumataas ang iyong kaalaman, hindi na gasera. Tama po ba? Hindi na kandila, hindi na generator. Kundi magkakaroon ka na ng installation. So, mas convenient sa'yo. Tama po ba? Kasi tumataas yung level ng iyong kaalaman. Tama po ba? Nagiging convenient. Tama po ba? Hello? Ha? Oh, ngayon, may fluorescent. May CFL. Tama po ba? Oh, dati bulb. Ngayon, halos CFL na. Bakit ka nag-change? Kasi po, mas nagbibigay ng mas magandang liwanag ang CFL kaysa yung bulb. Ang bulb kasi ay yellowish yan. Hindi katulad ng CFL, ito ay white. Warm yung dating ng bulb eh. At mas mahal sa kuryente ang bulb kaysa sa CFL. Amen? Oh, ngayon, kung nalaman mo ngayon ng LED na, LED na tayo ngayon. Mas mura ngayon ang konsumo ng LED kaysa sa CFL. At mas maliwanag ang LED. Maliwanag na at mas white siya kaysa CFL at mas konti ang konsumo ng LED. Oh. Okay po ba? Oh. Oh. Amen? Oh. So dahil na nagpo-progress ang kaalaman mo. So iba yung prinsipyo doon sa LED, iba naman ang prinsipyo doon sa CFL. Hindi pwedeng ihalo yun. Puputok yan, masira. Iba yung prinsipyo nun. Tama po ba? Okay po ba? Oh. Oh. Kaya kung yung bulb ay kung ano yung filament ng bulb ay ilalagay mo sa LED, puputok yan. Okay? So, iba ho yun. So, ganun din po mga kapatid. No? Kapag ang salita ng Diyos ang siyang ipinamuhay natin sa buhay natin, lalong kukubinyente ang buhay natin. Hindi ka pahihirapan ng salita ng Diyos.
Hindi ka pahihirapan sa kaugnayan mo sa Diyos, kundi ikaw ay lalong lalaya sa bigat ng buhay mo dahil higit ang Diyos kaysa anumang bagay sa mundong ito. Higit ang Diyos. Kanya lang hindi natin nararanasan, mali ang ating pong kaalaman na salita ng Panginoon. Kaya we need to study the Word of God. My dear brothers and sisters. Amen po ba? Kaya kahit walang Diyos, tignan niyo po, kahit walang Diyos, kahit hindi nagba-Bible, kahit hindi nagpipray, listen carefully. Hello? Nakukuha niya yung gusto niya. Kasi po, sinusunod niya yung sistema. Amen po ba? Amen. Tayo naman, hello? Tayo naman na may Diyos at may Bible, at inihintay natin yung blessing ng Diyos sa atin, na ibinigay na sa atin, gusto natin na ito'y maranasan, hindi natin nararanasan. Kasi po, ang sistema ng mundo, ang sinusunod naman natin. Kaya yung kung ano ang ginagawa ng mundo na sistema, yun din ang ating nakukuha. Kasi pareho ang ating sistema na naukit sa ating mga kaisipan. Amen po ba? Kaya po, ang pagkakaiba lang natin, listen carefully, ang pagkakaiba ng Kristiyano ay yung siya ay pupunta ng langit kapag pumunta ng heaven dahil yon ay nalaman niya at hindi alam ng hindi mananampalataya. Oras na. Are you there? So, nais ko lang po na pinapalinaw sa inyo ang salita ng Panginoon. Amen. Biruin mo, mag-aaral ka ng agriculture, mag-aaral ka ng doktor. May pakinabang kang nakukuha, tama po ba? Sa iyong pag-aaral. At ilang oras ka sa pag-aaral, may nakukuha ka. Tama po ba? At kung minsan ayaw ka bang patrabahuin ng magulang mo, para sa ganon, ikaw ay makapag-aral at kapag nakapag-aral ka, yan ay pera. Tama po ba? Pero pagdating sa salita ng Panginoon, ay, magtatrabaho muna ako. Pagdating sa salita ng Panginoon, hindi tayo nag-aaral. Hindi tayo nagbibigay ng panahon sa salita ng Panginoon. Kasi, ang alam natin, walang pakinabang. Pero dito, sa libro ng doktor, libro ng engineer, libro ng grade 1, libro ng grade 2, may nakukuha ka. Biruin mo, buong oras mo ay binibigay mo dahil merong nakukuha ang tao. Tapos samantalang sa salita ng Panginoon, wala kang nakukuha. Kaya maraming mga Kristiyano na hindi rin nagbibigay ng panahon sa salita ng Panginoon. Kaya ito ang ating pong winawakasan. Amen po ba? Di ba? Amen? Kaya nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all, yun po, yun, all. Pagdating sa business, only the business. Pagdating sa agriculture, only agriculture. Tama ba? But if you study the Word and you learn about God, all will be given unto you. Pati gunting, kaya abeya po mga kapatid. Everything. Amen. Because it is a gift. Everything. It is already done by our Lord Jesus Christ. Hello? Are you listening? Amen. Biruin mo, bibigyan mo ng buong panahon mo ng 9 years. Magbibigay ka ng panahon ng 5 years, 2 years. Di mo ba? Tapos sinasabi natin sa mga nag-aaral, sige, gawin mo yan. Sige, magbuhos ka ng panahon. Sige, magbuhos ka ng panahon. Dahil balang araw, ikaw ay makikinabang sa iyong pagtsatsaga. Are you listening? Pero pagdating sa salita ng Panginoon, ay hindi. Business muna, hindi. Pamilya muna, hindi. Kasi nakikita natin, walang pakinabang. Na hindi natin nabibigyan ng buong atensyon. Hello?
Hello, amen po ba? Pero kapag ikaw ay nagtatrabaho, listen carefully. Pag ikaw ay nagtatrabaho at nakita mo ngayon ang pagtatanim sa agrikultura, lalo na organic ngayon, maraming pondo sa organic. Anong gagawin mo? Magre-resign ka sa trabaho mo. Dahil nakita mo ang mas pakinabang kung ang buong oras mo ay bibigay mo dito. At habang binibigay mo ang buong oras mo at resign ka doon sa trabaho mo dahil nakita mo mas maganda ang pakinabang dito, hindi ka kukunin ng iyong bagong trabaho ngayon sa pag-agrikultura, kundi kaya ka nakakita ng pakinabang dito dahil mas matutulungan mo ang pamilya mo, mas matutulungan mo ang kamag-anak mo. Hello. Para pong hindi kayo nakaka-relate yata. Are you there? Very simple lang po ang aking sinashare sa inyo. Masyado lang malayo ang ating pong nakagawian. Pero ako po, binabalik natin ngayon sa tama. Tama po ba? Dating daan. Okay, ito. Okay. Itutuloy ko po. Amen po ba? Di ba? Magre-resign ka. Tama? Hello. Dahil mas maganda ang pakinabang dito. At hindi ibig sabihin kapag nagbigay ka ng concentration mo at ng buong buhay mo dito, na dati mayroon kang 8 hours na nakakulong ka doon sa opisina, ngayon, yung 8 hours na yun, ibibigay mo na dito. Na kapag binigay mo dito, hindi ibig sabihin, hihiwalay ka na sa asawa mo. Tama po ba? Hindi ibig sabihin na hiwalay ka na sa mga anak mo. Hindi ibig sabihin na ikaw ay maghihirap na dahil nag-resign ka dito. Dito may fix kang sweldo. Tama po ba? Hello? Nag-resign ka, hindi ibig sabihin na ikaw ay ihirap na kapag ikaw ay nagbigay na ng buong panahon mo at atensyon dito. Kundi, ang iniisip mo, lalo kang uunlad, mga kapatid. Ganun po kapag ibinigay natin ang buong atensyon natin sa Diyos, na siyang inuna natin, lalo kang uunlad at hindi ka pahihirapan ng Diyos. Ganun ang isang may magandang kaugnayan sa Diyos. Amen po ba? Amen? 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 At yung dating nagtatype ka, dating sumusulat ka doon sa opisina, hindi mo na gagawin yun. Tama po ba? Ikaw ngayon ay magbubungkal na. Ikaw may magtatraktora na. Iba na ang buhay mo. Tama? Hindi mo na gagawin yung dati. At ikaw ngayon ang boss. At meron ka ng mga tauhan. Iba na ang buhay mo ngayon. Tama po ba? Hindi mo na gagawin dati yung sistema. Hindi pwedeng, pupunta ka ng agriculture at nagtatype ka. Magtanim ka, no? Ikaw, At magdadrive ka na ng aeroplano o helicopter. Hindi po, traktora. Iba na, tama po ba? Hindi mo pwedeng i-apply, dahil nag-opisina ako. Hindi po pwede. Iba na yung pamantayan mo yun, at iba na yung magiging buhay. At sa pamamagitan na iba ng buhay mo, dahil nakita mo mas makinabang, lalo kang lalapit sa magulang mo, lalo kang lalapit sa mga kamag-anak mo, dahil ikaw ay nagtatagumpay. At sila ay lalong lalapit sa iyo, dahil nakikita nila na ikaw ay umuunlad. Ganon, dapat higit ang maranasan natin kapag ang prinsipyo at sa mga salita ng Panginoon ang siyang sinunod natin sa buhay natin. Hindi ka lalayo, hindi ka magiging pabigat kundi ikaw ay magiging pagpapala at ang mga pamilya mo. 100-fold, sabi ng Bible, di ba? Give up everything, sabi niya. But 100-fold, it will return to you. Biro mo, gigip up mo yung negosyo mo, and then pupunta ka sa agrikultura, 100-fold ang makikinabang sa'yo, kaysa yung nandoon ka 8 hours nakakulong. Tama mo ba? So, iba-ibang panawakan. Di mo sinasabi, mag-resign na kayo, no? I'm just illustrating that the Word of God is another system at another principle that we need to concentrate our mind and heart because it gives us everything.
Amen po ba? At ito ay hindi pasamantala. It is now and forever. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Kaya bigyan natin buong atensyon. At kapag buong atensyon, makikinabang ho tayo kung ano ang pangako ng Panginoon na siyang ibinigay na sa atin. Okay? So sa aking panghuli, at susunod na lang po, susundin natin next Sunday. Ang sabi niya, ito yung ngayon, paano natin ngayon, no? May i-apply ang faith sa buhay natin o magkaroon ng dominate. James chapter 1, no? Basahin lang natin. At tayo po ay magtatapos na, no? Kaya't talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Kumbabang tanggapin ninyong taimtim sa inyong puso ang salita ng Diyos sapagkat ang salitang ito ang makakapagligtas sa inyo. So kailangan ay atin na pong putulin. I-turn off ang anumang pinanggagalingan ng anumang negatibo sa ating kaisipan. Amen po ba? Hindi pwedeng nagtatanim ka ng salita ng Diyos at nagtatanim kang mga negative, masamang balita. Tama po ba? Lalong-lalo na po yung balita araw-araw at isang oras kang nakaupo at nakikinig ng balita. Yun ay pagtatanim yun. Kaya huwag tayong magtaka kung may bunga yung masamang tinanim natin sa ating kaisipan. Are you there? Kaya nga, alisin na natin. Turn off. Amen? Amen? Okay? Okay? So yung nagpapalala, no, sa buhay natin ay ang mga negatibong mga salita. Okay po ba? Amen. Kaya kahit may faith ka, kung nagtatanim ka naman ng masama, hindi nananaig ang faith. Natatalo. Tama po ba? Kaya kasi naglalaban po yan. Kaya sa James, sabi niya, kung meron ka pang ibang akala at meron ka bang ibang kaisipan, hindi mo matatanggap kung ano yung pinanalangin mo. Kailangan ay iisa lang ang isip mo. Yan, mababasa natin sa James chapter 1. Hello, are you there? Are you there? No. Yun po yung ngayon ang sistema. No? Hindi sa mabuting gawa. Hello, are you listening? Hindi sa hard work, kundi ito ang kailangan gawin. Amen po ba? Oh. Kaya po yung bunga ng mangga, libre yun. Tama po ba? Yan ay mula sa Diyos. Lahat ng linikha ng Diyos ay libre. Ang kailangan lang ay sundin ang prinsipyo. Okay po ba? O at ito po ngayon, ang kailangan natin gawin. Turn off. At ang salita ng Panginoon, ang siyang lamang itanim natin sa ating isip at puso. Okay? So, tuloy natin. No? Ito yung mga practical na guidance. Sabi, sapagkat ang nakikinig, o verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Okay ba ba? So, maya, anong ibig sabihin ito? Nakikinig lang kayo at hindi sinasagawa. Okay. Verse 23, sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad, ito po ngayon. Ito yung kasagutan. Ay katulad ng isang taong tumingin, tama? Sa salamin. Lahat na nagsalamin kanina ay magsabi ng amen. Okay. Okay? So, okay. Katulad daw ng taong nagsalamin o tumingin sa salamin. Verse 24. At pagkatapos, tignan, mabuti ang sarili, ay umalis at kinalimutan ang kanyang itsura. Okay po ba? Amen. So, kailangan po daw, no, ang salita ng Diyos, ang siyang itanim natin. Okay? At ang bunga ng salita ng Diyos, listen ka ba, anong bunga ng salita ng Diyos? Pananampalataya. At ang pananampalataya, ang siyang ating instrumento para makuha at maranasan kung ano ang ginawa na ng Diyos para sa atin. Okay po ba? Okay po ba? Ngayon, ang sabi niya, ang kailangan, ang salita ng Diyos ngayon, ang siyang patuloy nating itanim. Putulin na natin ang anumang kaugnayan natin sa nagbibigay ng negatibo sa ating kaisipan. Okay? Kung hindi man maiwasan yon, no, hindi naman pwede na yung asawa mo ay iwalayin mo. O yung batalik mong kaibigan.
Kundi, no, habang meron pong ganung pangyayari, lagi nating i-meditate ang salita ng Diyos. Pagbulayan ang salita ng Diyos araw-gabi. Oh, are you there? Amen. Parang ganito ngayon ang nangyayari sa atin ngayon, no? Ha? Oh. Ito yung nangyayari sa ngayon sa atin. Ang ginagawa natin ngayon, ito, kunin mo yung plies. Kunin mo yung vice grip. Yun ang ginagawa ko ngayon sa inyo. Para matuto kayong magmekaniko. Parang ganun. Ha? Are you there? Ganun ang ginagawa natin ngayon. Amen. Kaya kailangan meron kayong attention. Hello. Ha? Hindi yung bilas ka ng Lord. Woo! Mabuti ang Diyos. Woo! Hindi ngayon. Kung ang ginagawa natin ngayon, paano natin mararanasan ang kabutihan ng Diyos? Tinitingnan natin ang loob ng makina ngayon. Amen po ba? Para sa ganun, alam natin kung paano umaandar ang makina. Oh. Amen? Walang amen. Okay, ito. Listen. Kailangan daw ay wag lang nating nakipakinggan ang salita ng Diyos, kundi dapat nating isagawa. Ngayon, paano natin may sasagawa? Kailangan ay lagi daw tayong tumingin sa salamin. Hindi yung titingin ka sa salamin, pagkatapos nakalimutan mo na yung itsura mo. Tama po ba? Kaya ano pong ginagawa nyo? At anong ginagawa ko? Listen carefully. Pagkatapos nitong service, maraming taong nandoon sa salamin. Tama po ba? Kasi po, nakalimutan niya ang itsura nyo ngayon. Pinawisan na kayo, no? Yung pong eyebrow, medyo na ganun na. Dahil sa pawis, yung pong guhit, no? Naputol. Naputol yung kilay. Kaya kailangan, tignan lang salamin, ano bang itsura ko uli? Tama po ba? Kasi nakakalimutan mo, yung mukha mo, hindi mo nakikita. Amen po ba? Ang mga bagay na espiritual ng Diyos na binigay sa atin, hindi natin nakikita. Makikita lamang ito sa magitan ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ang siyang salamin natin. Amen po ba? Ganun po ang sinasabi niya. Kaya, time to time, nagsasalamin tayo. Kaya nga po mga kapatid, para sa ganon, may sagawa natin kung anong narinig natin, kailangan time to time, ang salita ng Diyos ay pinubulay natin araw-gabi. Upang sa ganon, yun po ay may pamuhay natin. Amen po ba? Amen po ba? Subukan nyo huwag magsalamin mamaya. Sigurado po, mahihirapan kayo kung paano nyo ipamuhay ang itsura nyo. Ang sarili nyo. May po-project ang sarili nyo. Tama po ba? Hello? Kailangan mo magsalamin. Mamaya. Mamaya na naman. Pagkagising mo, natulog ka o kumain ka, magsasalamin ka na naman. Tama po ba? Upang sa ganun, hanggang ito ay mailagay sa isip mo. Kaya kapag, listen carefully, hanggat hindi mo nakita, hindi mo nakikita. Nakikita niyo ba yung mukha niyo? Nakikita niyo po ba ngayon? Hello? Ay no, makibat. Nakikita niyo po ba yung mukha niyo ngayon? Hindi. Pero sa magitan ng salamin, nakikita niyo yung mukha niyo at kung ano ang nakikita mo sa mukha mo, yun ang iyong naipo-project. Yun ang naipamumuhay mo. Hindi lang narinig. No? Ay, kapogi ng Jonas. Ay, kalago ng Karen. Secret. Ay, kalago ng mamaya niyan, itig na ni Jonar. Ay, di ba? Nung May 1 po, yung May 1, sabi nila sa akin, nung project yung mukha ko doon sa napakalaking screen, nang sabi nila, nung pinlas daw yung mukha ko doon sa napakalaking liwanag, napakalaking screen, kamukha ko daw si Obama.
At nung sinabi yon, dahil nakita ko si Obama, nga, naging migot ako. Parang kamukha ko nga si Obama. Na-imagine ko nung nakita ko siya sa television. Tama po ba? Hindi po ba? So, kailangan mo magsalamin. Tama? Hindi lang yung sinabi, kundi kailangan ay makita mo at masalamin mo. At kung anong nasalamin mo, yun ang naipamumuhay mo. Hindi po ba? Kaya nga, time to time, nagsasalamin. Kaya nga, araw-gabi, pagbulayan mo ang salita ng Diyos. Para sa ganon, amen? Listen carefully. Para sa ganon, hindi mo makalimutan, tama? Kung sino ka. Hindi ka nagsasalamin para tignan mo ang mali mo. Yun po yung maraming nagsasabing ganon na kaya ka daw nagsasalamin para makita ang dumi mo. Hindi. Kaya ka nagsasalamin para makita mo kung ano ang itsura mo. Hindi ka nagsasalamin kung anong dumi mo. Tama po ba? Hello, are you there? Magsasalamin kayo mamaya? Para titignan mo kung anong dumi mo? Hindi. Nagsasalamin ka kung ano ang itsura mo. Kaya nga, ang salita ng Diyos ay sinasabi niya kung sino ka. Hindi niya sinasabing kung anong mali mo. At yung kabukan. Kaya po mga kapatid, kung hindi natin susundin ang mga practical na ito na sinasabi ko po sa inyo ngayon, na sinasabi ni Santiago, kahit tayo po'y taas ng kamay ng taas at tayo'y naniniwala sa buhay na Diyos, hindi rin tayo makakaranas anumang pinangako ng Diyos ng lahat ng bagay ay libre mula sa Kanya. Hindi natin mararanasan that all things are possible. Magiging katulad din tayo ng mga taong walang ama. Iba yung may ama at sa walang ama. Tama po ba? Ang may ama, amen, na merong responsabling ama, merong responsabling magulang. Are you there? Kapag anumang tagumpay ng anak, nagre-reflect ito sa kanyang magulang. Ay, kaya siya ganun dahil sa kanyang magulang. Kaya siya ganun. Tama po ba? Hello, are you there? Pero kung wala kang magulang, magsisikap ka para sa sarili mo. At ikaw ang napupurihan. Tignan mo kahit walang ama ito. Tignan mo siya, masipag niya. Ikaw ang napupurihan. Hindi ang ama dahil wala kang ama. Are you there? Kaya may ama ka na nasa langit. Tama po ba? Amen? At ang amang nasa langit, higit na mas bait. At kung marunong magbigay ang ama dito sa lupa, higit na mas mabait ang amang nasa langit. Kaya anumang tagumpay na isang anak ng Diyos, lahat ng papuri ay sa Kanya lamang, hindi sa atin. Dahil anumang tagumpay mo ay mula sa Kanya. Yung amang nasa langit sa buhay natin. Amen? Kaya kung namumuhay ka sa iyong pansariling pamantayan, sa sariling kakayahan mo sa buhay mo, mga kapatid, ang papuri ay sa iyo. At kailangan mo yan. Maraming mga tao, ang kasiyahan nila ay yung mapurihan sila. Kaya kapag wala ng taong pumapalakpak, wala ng taong nagpupuri, kapag siya'y nag-iisa na lang, malungkot siya. Dahil doon nakasalalay ang kanyang kasiyahan. Kaya there is no security in this world. Hanggang sa mga susunod na araw at mga panahon, maintindihan niyo pong lubusan kung ano ang aking sinasabi. Dahil it will come to pass. Everything is possible to us because of God, because of Jesus. Because we follow the principle of this world. Amen po ba? Of this word. Word of God. Amen. Hindi po ang mundo, kundi ang salita